Ang hirap, ang draining. I mean, yeah, we love our job naman. Pero, when you act kasi, parang you're giving a piece of yourself talaga eh. Ang alam lang naman nila yung nakikita nila eh. Hindi nila alam kung ano nangyayari behind those videos or photos na nakikita nila. Meron akong consciousness na gano'n na dapat tama palagi yung galaw ko. Pero at the same time, gusto ko lang din maging parang taong normal. One thing I realized was, you will never regret a run. Kasama natin ngayon sa Straight from the Heart. Kilala nyo bilang dating PBB housemate, isa rin pong aktres at isa sa young stars na talaga namang napapanood pa rin natin sa TV. Meron pa rin siya mga tinanggap lang na projects just recently. Pero on digital platform, very visible nyo rin siyang nakikita. So much followers. I think 1.4 million followers on Instagram. Pero bukod sa showbiz, ito yung gusto ko talagang pag-usapan. May bagong chapter sa buhay niya ngayon. Ang kanyang running journey. She just finished her marathon. Kasama po siya sa mga nakatapos, libo-libong runners na nakatapos ng Manila Marathon. At maituturing natin yung historical kasi ang tinakbo nila guys is from SM Mall of Asia papunta ng SM North of EDSA or SM North EDSA, pabalik ulit. Nilibot po nila yung buong EDSA, tinakbo lang nila yan gamit ang kanilang mga paa. So ngayon, tanungin natin siya, gaano ba kahirap makatapos ng marathon? At kamusta siya ngayon, hindi bilang isang aktres, kundi bilang isang tao? Ano bang pinagkakaabalahan niya today, kahapon, just recently? Kasama po natin ngayon, Kaori Oinuma. Hi, DJ Cha. Thank you so much, first of all, for having me, of course. Kinilig ako kanina nung sinabi niyo na isa ako sa mga nakatapos ng marathon. Pero right after ko matapos yung marathon, DJ Cha, hindi na ako magsisinungaling. Pero, is it too early if I say na medyo na-disappoint ako sa time ko at that time? Kasi nga parang 3 months of training. Parang simula March, nag-start na ako mag-training. Tapos may sinat na akong goal sa head ko na gusto ko sub 5, ganyan. Hindi ko alam kung makapal lang yung mukha ko that time para sabihin na kaya ko mag-sub 5. Kasi parang kalagitnaan ng training ko, half marathon ako. Like, sumisali ako ng fun run sa half marathon, ganyan. And then, tinitingnan ko yung time, parang nagsasub 2:30 naman ako. Sabi ko, baka naman, kaya naman, ganyan. So, training din talaga ako ng training for that whole 3 months na ganyan. Tapos, yung Manila Marathon ng ganyan, iba pala siya. Iba yung feeling. Iba yung feeling. Ang dami niyang uphills, downhills, I know. yung mga tunnels, ganyan. So, noong una, medyo may disappointment sa akin kasi nga parang di naman ganito yung time na gusto ko. Bakit ganun yung time na nakuha ko? Ilang oras mo siya natapos? Okay, first time ko lang siya sasabihin, even sa Strava, hindi ko Hindi siya mo prinote. ni-reveal? Hindi ko ni-reveal kasi Oo. sobrang nafe-feel bad talaga ako sa sarili ko. Kaya ko ba siyang i-share sa mundo? Kaya ko i-share nang tapos ko yung marathon, pero yung time, kaya ko ba siyang i-share? Natapos ko siya in 7:30 yata. Di ba? Sub 8 na ako. Ganun level. Sabi Oo. ganyan. Ngayon, I mean like weeks or months? A month na ba? Weeks pa lang yata, Weeks. no? 2 weeks. 1.5. 2 weeks after Manila Marathon, Yeah. I can feel na yung disappointment mo, meron pa rin bang hanggang ngayon or mas tanggap mo na okay lang, na muntik ako mag-sub 8, ang mahalaga, natapos ko yung marathon? Oo, ngayon mas tanggap ko na. Nasa acceptance naman na ako. Sabi ko nga, nakatulong din sa akin yung mga taong nag-help sa akin or nag-support sa akin. Kasi parang, nire-remind nila ako na, buti ka nga natapos mo yung marathon. Parang sila daw, parang hindi pa sila sure kung makaka-run sila. Plus, they really encouraged me na next time, at least, meron ka ng PR talaga na hahabulin. Kasi first time ko mag-marathon. So parang, hindi ko rin alam kung bakit for me, pinapressure ko yung sarili ko sa isang bagay na first time ko pa lang naman gagawin. Exactly. Yeah. Why? Ikaw ang sumagot nun. Bakit? Meron talaga akong habit na dapat may mapatunayan ako sa sarili ko. Okay. May ganun Even ako. before? Even before. At hindi lang to sa running. Hindi In lang to- general in general, sa lahat ng bagay. So, sa running, ayun, parang kapag may sinet akong goal, parang stick to that goal ako. Parang hindi ko siya makuha, gano'n. So, hindi pwedeng hindi mangyari. Oo. So, once na mabali lang siya or hindi ko siya matupad, ganyan, sobrang disappointment yung mafe-feel ko sa sarili ko, gano'n. So you finished the marathon in 7 hours and 30 minutes.
pero for sure your friends are saying na, Kao, don't feel bad. Yes. Dahil mahirap yung marathon. Oo. Kauri, yung 5K nga ang hirap. Char. Actually, doon ako 5 nakatingin kilometer din. run, ang hirap eh. Sabi ng mga nagpa 5K run, teka lang naman, Kauri, ang hirap na nung 5K run. I just have to say to you, for you to finish a marathon, it's really an achievement kasi hindi lahat ng tao kaya yon. And nga can I eh. just say this, karaniwan ng mga tumakbo doon sa Manila Marathon, even yung mga nag-world marathons na, are saying na mas mahirap pa daw yung ruta ng Manila Marathon kesa sa Sydney Marathon Oo. na maraming uphill. Oo. And then my husband was telling me also na yung tunnel na walang hangin, Yeah, yung Ayala Tunnel, sa ilalim, Diyos ko po, sobrang init. Ang so, daming tao. don't feel bad. Oo No, nga eh. it's really an achievement na matapos mo yung marathon. And Yeah. just do better next time. Oo naman. Speaking of next time, Mm-mm. ngayon, ito yung na-feel mo, masaya ka, pero may disappointment. Pero ano bang plano mo? Plano mo bang sumali ulit? Or Yeah. meron ka na bang inaay na next marathon na gustong salihan? Wala pa akong next specific marathon na gustong salihan, pero for sure, gusto kong bumawi. Okay. Yeah, meron akong ganun. Gusto kong bumawi. Hindi naman ako na-discourage dahil sa time ko last time. Yeah, may disappointment, pero parang feeling ko naman that would not stop me from chasing a new marathon, a new PR, ganon. So, yeah, for sure. Gusto ko rin mag-world major marathon. Tokyo na siguro yung pinakamalapit. So, hopefully, makapag-Tokyo. Tsaka very close to your heart. Yes! Because di ba malapit ka sa Tokyo nakatira? Oo, dun ako before galing. Oo. Yeah. Paano ka ba nagsimula dito sa running journey na to? Running, so it was pandemic. Di ba nung pandemic, wala ka nang magawa. It's either phone ka lang, sa bahay ka lang, or nag-workout ka. Parang you just want to stay fit kahit na nasa bahay ka lang. So at that time, mayroong place sa amin na pwede naman maka-run kahit papano, kahit mga 5 lapses lang, ganyan. So doon ako nag-start and then nagkaroon ako ng mga friends na atleta talaga, track and field talaga. Mga atletang Pinoy, mga palaban. Yeah. Oo. Mga palaban, ayan. Tapos, in-invite nila ako sa mga fun runs nila, ganyan. So, that was 2020, 2021, ganyan. So, at that time, takbo lang ako ng takbo, ganyan. Wala akong parang training talaga ng intervals, tempo runs, ganyan. As in, run lang. Sige, 5km, ganyan, 10km, ganyan lang. Not until, this year, na-meet ko nga yung ASICS team, may na-meet akong coaches from them, ganyan. Tapos, tinulungan ako gumawa ng program para mas maging consistent, para mas makita ko yung progress ng... Binigyan ka nila ng coach? I mean, hindi naman sila totally nagbigay, pero parang si Coach Jasper, Okay. mayroong friend na hinelp niya ako sa program ko. So, siya yung nagbigay ng program. Sa kanya ako sinasabi yung mga progress ko, ganyan. So, ayun, dun na, I think, yun yung pinaka-consistent era ko na sa running. This year na talaga yung pinaka-consistent When you ako. joined ASICS? Yes, when I Oo. joined A6. Oo. Pero before talaga nung bata ako, kasi DJ siya, nung bata ako, basketball player ako sa Japan. Wow! Yeah. Basketball player ako sa Kaharap Japan. niyo po ang LeBron James ng Pilipinas. Actually, Char. Stephen Curry. Joke lang. Steph Curry pala. Steph Curry. Steph Okay. Curry, yeah. So, wow. You're a basketball player in Sa Japan. Japan, Sa school yes. nyo. Sa school namin. Wow. Parang sa Japan kasi academic sense, sports talaga yung ano nila. Parang hilig talaga nila. So, kailangan mo sumali ng sports, ganyan, yung club mo. So, nasa basketball club ako, ganyan. At that time, part of the training, yung running. And then, talagang, nakakatawa nga kasi nung bata ako, ng mga 13, 14 ako. As in, mag-escape talaga ako sa training ng running para lang daw makatakbo. Kasi I hate running talaga at that time. Kasi ang grabe yung pinapagawa nila sa amin. Parang sabi ko, makatarungan ba to? Grabe sila magpatakbo sa mga 13 years old, 14 years old, ganyan. Not until now, parang ngayon ko lang na-realize na maganda pala talaga siya. Oo. I mean, for me, yeah. mas na-love mo yung running now. Yes, mas nagkaroon ako ng appreciation sa running now. So, sabi mo kanina, before you joined the marathon, 3 months yung naging preparation mo, right? Yeah, March. Oo, or before pa. Paanong training yung ginawa mo? And what made you realize na parang, uy, ang sarap pala tumakbo? Unlike before na sabi mo, ayoko ng running. But just, ito, this year, yung love mo for running, mas tumodo. 4 times a week ako may training. Kasama na rin yung long runs, easy runs, may intervals, tempo runs, ganyan. Tapos, medyo mahirap siya for me kasi di ba habang tumatagal, March, May, June, papainit na, ganyan. So, hindi ko alam kung sa morning ba ako tatakbo or sa gabi. Gusto kong masanay ng morning ako tatakbo kasi feeling ko mas fresh pa yung katawan ko unlike sa gabi na pagod na ako. Kasi at that time, DJ Cha, may school pa ako, minsan may work, minsan may OJT. So, buong maghapon, kain na yung oras ko.
sa OJT, ganyan. And then after that, parang pagod na akong tumakbo pa. And what made me love running more, parang one thing I realized was you will never regret a run or to run. Kasi minsan you will feel motivated parang ano ba yan, ayoko nang tumakbo, pagod na ako ngayong araw. Pero after you run, you feel better. Yeah, That's what I sarap feel. sa feeling. Oo, ang sarap sa feeling. Parang meron ako na-accomplish, at least sa running, na-accomplish ko yung run ko for today. Though may mga times talaga na parang feeling ko bad runs siya. Feeling ko ang pangit ang time ko dito. Feeling ko mas hinihingal ako. But at least, I showed up. Natapos ko siya. And I think, ang progress naman, it's more of nasa consistency. I wouldn't lie naman. Meron mga days rin talaga na parang nakakaligtaan ako. Pero I make sure na binabawi ko talaga siya the next day. Mahirap yung trainings. Mahirap siya for Kasi me. sinabay mo siya sa OJT tsaka sa studies Sa mo. studies, Oo. oo. Pero nagpadali rin sa akin siguro yung mga friends ko. Meron ako, especially sa long runs, ako pag tumatakbo ko, no music, ganyan. No music, yes. Lagi? Consistent? Parang mas gusto kong aware ako sa nangyayari sa paligid ko. Mas nadidistract kasi ako pag nakikita ko sila Kasi sa nakikinig ako sa music. Kasi pag may music ako, parang feeling ko may hinahabol akong tempo. Nasasabayan ko yung beat ng music. Unlike, pag nakikita ko yung tao, ang ganda naman ng shorts niya. Ay, ang cool ng running shoes niya. May mga ganun akong thoughts Mas lang. aware ka sa paligid Yes. pag wala kang music. Oo, tsaka mas aware din ako sa breathing ko. So, Kaori, nung tumakbo ka ng 42K, wala kang music Wala nun? akong music, wala rin akong kasamang tumakbo. Solo flight to. Yeah! But of course, the people are cheering for you and saying hi to you. Oo, sobrang supportive nila. Parang siguro mga first 5 km ko, may mga nakasabay ako. Tas, sige Kao, see you later. Ganyan. Sabi ko, sige, see you later. Tas may mga nagsusupport around Mega Mall na mga nagstay until 1:30 a.m. Ganyan. Sabi ko, wow, hindi sila natutulog just to support. And nakakataba ng puso yun. Nakaka-motivate lalo tumakbo. Plus, kapag may cramps nga, ganyan, nagbibigay sila ng gels or ng spray. Nag-help talaga sila kahit hindi nila ako kilala, ganyan. So, doon mo makakita na parang sa running, kahit feeling mo you're alone but you're not. May kasama ka May pa kasama rin. ka talaga. Yeah. Dun sa 42-kilometer run mo, pag 5K pa, parang hype ka pa niyan Yes. Happy ka pa Ilang kilometer yung parang pagod na pagod ka na, tas parang gusto mo nang sumuko. Anong kilometer yun? Feeling ko nung first 21 kilometers ko, okay pa ako noon, nung pa-U-turn na ako. Kasi nung U-turn na ako, nakikita ko na yung bahay ko, DJ Cha. Gusto mo na Gusto ko na mo Parang, anong oras na ba yung 3 a.m., 2 a.m.? Sabi ko, yun na yung bahay ko. Gusto ko na mo Pero, siguro mga nasa 25 na ako that time. Doon mo na feel yung pagod? Actually, more than pagod, meron sumasakit na sa hips ko. Parang even before pa ako mag-start ng marathon talaga. I mean, the race mismo, mga weeks before, sumasakit na yung hips ko and hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Tapos pinapapiti ko naman siya, ganyan. Tapos hindi pa rin siya nawawala. Nare-release yung pain, oo. Pero when you run, bumabalik siya. So, nag 42 km ako, parang siguro mga nasa 7 km pa lang, nararamdaman ko na yung pain niya. 7 pa lang. Oo, Pero nararamdaman ko. tinuloy mo. Tinuloy ko pa din. Kasi nga feeling ko, hindi, kaya ko to. May ganun ako. Kasi nga, taas ang pride ko. So, tinuloy ko pa rin siya. Tapos nung nag 25 km na nakikita ko na may mga minomotor na, may mga nagme-medic na. Parang feeling ko gusto ko na rin magpa-medic kasi baka hindi ko na siya matapos talaga. Gusto ko pang mag-run in the future. Ayokong ma-injury ako, ganyan. Pero hindi, sabi ko, I'll take it slow na lang. Tatakbo ko na mabagal na lang. At least matatapos ko siya na wala akong injury. Pang ilang kilometer yung parang ayaw mo na, suko na, pero tinuloy mo pa rin? Siguro 25 above or 30 above na talaga. 30 above. Anong klaseng pain na yun na-feel mo that time during the 30 kilometer na? Diba ang daming uphills, downhills, ganyan. Yung downhills talaga ang sama. Kasi pagka may pressure yung pagtapak kong ganun, ang sakit, parang ang bigat niyan, parang ayoko nang tumapak. So nakailang upo na ako, nakailang stretching na ako sa gilid ng EDSA, ganyan. Parang pasuko na talaga ako, kasi nilalakad ko na lang siya halos kasi naabutan na nga ako ng araw ng traffic Tinuloy mo pa rin? Tinuloy ko pa rin siya. Sabi ko, malapit na Dinedma mo yung sakit? Dinedma ko yung sakit. Ano nasa utak mo nun? Nung masakit na pero hindi, tutuloy ko to. Gusto ko mag-marathon first. Pangalawa, it's a celebration na the marathon experience itself. It's the celebration sa lahat ng training sa ginawa ko, sa lahat ng pagod na naranasan ko na. Ngayon pa ba ako susuko? May ganun ako. Pangatlo, parang for me, there are people sa finish line na waiting for me. And feeling ko happy sila na makikita nila ako, nandun ako. Nakakatawa nga kasi sa finish line, mayroong siguro mga volunteers na nung starting point ko, nandun na sila. So they were cheering for me. And then, nung nakikita nila ako sa ending na,
Parang, hala, natapos niya! They were so happy for me. So, parang for me, bakit ako madi-disappoint sa sarili ko when in fact sila naman sobrang happy nila for me? Sino kasama mo nun? Kasi sabi mo, may mga tao na nag-aantay sa'yo sa Yeah. finish line na gusto kang makita na matapos Yeah, yung my marathon. friends. Actually, Nandun sila, may Yeah. banner sila for you. they have cameras for me. Oo. Ako So hindi- they waited for you. Yes, oo. Actually, sa EDSA nga, nasa pa-U-turn ako, di ba? Kasama mo rin sila doon. Meron ako isang Oh. friend na nandun. Parang nag-antabi siya for me. Nasa EDSA siyang ganyan. Pag-cross mo ng 42-kilometer finish line, I'm sure masaya ka, pero anong nasa utak mo nun? Kasi ang dami kong mga nakitang videos, crying, dahil na-realize. Umiyak ako that time kasi parang feeling ko nga, akala ko hindi ko siya matatapos na. Mahalo-halo eh. Andun yung saya. Disappointment siguro. Pero mas More of parang, saya. more of saya. Yung Kauri na before ayaw tumakbo, but now, kaya ko palang makatapos ng 42 km ng 7 hours and 30 minutes. Nang ganun katagal. Na dapat tinulog ko na lang, but still, I did it. I finished it. So it's very surreal for you. Yeah. Kasi 2 weeks ago siya nangyari, pero pag binabalikan natin ngayon, emotional ka pa rin. Oo. Sabi ko nga, i-vlog ko yung buong journey ko sa marathon, pero hindi ko siya nagawa. Ang nagawa ko na lang is i-video yung sarili ko after the run na. Anong biggest lesson ang natutunan mo after joining your first marathon and finishing it? Not everything goes according to your plan. And that's totally fine. Like, my plan, my first goal was the sub 5, but I guess para makatakbo pa ako in the future, tumakbo ako ng mas mabagal, but at least no injuries after. And enjoying the moment. Yeah, that's the most important thing for me. Especially, it's my first time. It's EDSA, na dinadaanan ko lang before. Ano sabi ni mommy? Ang lakas. Lahat sila. Ako yung first in the family na nakapag 42 km, ha? That's a flex. Yeah. They're really proud of me. I mean, hindi sila into running, pero kasi si mama, of course, alam niya yung hirap ko nung bata ako sa training ng basketball, ganyan yung running, ayoko talaga nun. But now, parang, takbo ka ng takbo, nak! Ganun siya ng ganun sa akin. Takbo ka ng takbo, hindi kami ba napapagod? I was like, it makes me happy. Yeah. Why did you sign up for the marathon? Sino may nag-udyok ba sa'yo? Ikaw lang personal decision mo to? Personal Paano? decisions. Parang last year ko pa naman gusto mag-run. Tinitingnan ko lang yung katawan ko pa, kung kaya ko na ba. So, parang this year, nagkaroon ng women's run. So, I did 16 km. Tapos nakita ko yung pacing ko doon. Parang it's better kasi sa runs ko before ng mga 10 km. Mas consistent yung run ko nung 16 km ako. Parang, kumbaga, no stopping, ganyan. Unlike before na 10 km pa lang, stop na ako. Tapos, ayun, na-meet ko si Coach Jasper. Tapos, sabi ko sa kanya, Coach, parang gusto ko mag-marathon. Sabi niya, ayan, sige, go, kaya mo na yan. Ganyan i-pacing mo. Tapos, kalagitnaan nung training niya, nag-21 km ako. Tapos, kinakabahan ako noon kasi, what if walang nangyayari sa training ko, ganyan, what if walang progress? Tapos sabi ko sa kanya, Coach, kinakabahan ako, what if pangit pa rin yung time ko kaysa sa before? Tapos sabi niya, diyan natin malalaman kung kaya mo ba mag-marathon or hindi. Tapos, nung nag-21 km na ako, ang ganda ng time ko, I think. Kasi nag-2:23 yata ako, something like that. Yung first ever half marathon ko, 3:23. So, parang 2 years apart siguro, ganun. Nag less than 1 hour ako, ganyan. Tapos ayun, parang nagkaroon ako kumpiyansa that time na magte-train hard ako lalo para mas makuha ko yung goal ko. I don't know kung ako lang nakakapansin, Kauri. Kasi ikaw nga sabi mo, after you finished your marathon, hindi mo pinost yung time mo kasi Yes. na-disappoint ka. Oo. Gaano kalaking pressure yung nakikita mo habang nagtitraining ka ng marathon na meron kang mga siguro lumalabas sa feed mo or kung saan man yan na hala, ang bilis pala ni ganito. Tapos mako-compare mo sa time mo na kulang pa ba or yung effort na ginagawa ko. Matinding pressure ba yon na nakikita mo yung time ng iba? Oo, parang may inggit na, hala, bakit sila ang bilis nung kanila? Bakit ang bilis nila, ganyan? Nagtitraining naman ako, pero parang feeling ko kulang pa, ganun. Parang gusto ko rin maging kasing bilis nila. Pero siguro more than the pressure, mas nakikita ko silang inspiration. Parang inspiration na gusto ko rin maging sila one day na strong, ang lakas nila, ang ganda ng time nila, and still wala silang injury, ganun. Yeah, may pressure na pag nakikita ng mga tao yung post ko. Kasi pag nakikita ng mga tao yung post ko, automatic parang may nagpa-follow kagad sa akin sa Strava. So, minsan may pressure na yung mga magandang oras lang talaga yung ipopost ko, ganyan. Not the bad ones. But yeah, I'm still learning to accept the fact na hindi palagi good runs, na parang it's okay then for me to
post the bad ones then, ganyan. Kasi for me, yun yung mga bagay na makapagpasabi that I train honestly. So, nag-a-adapt siya sa stress mo. Yes, nag-a-adapt siya, oo. Sinasabi ko nga kay coach din minsan, Coach, nai-stress ako kasi bakit ang pangit ng oras ko ngayon, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ang running, you should love it. Parang madami ng stress sa ibang bagay. Wag mo nang idagdag yung running as your stress. Parang dapat makita mo yung running as your let out. Parang ganyan. Outlets, ganyan. As your outlets. Oo. So, do you agree na ang hirap kalaban din na gusto mong mag-relax lang sana while doing the sport that you love, pero because of social media, mahirap gawin dahil nakikita mo na ba't sila ganun at ako hindi? Yes, minsan mahirap siyang gawin pero dalawang feed kasi yung tinitingnan ko. Tinitingnan ko yung mga taong really fast. Like talagang maganda yung time nila sa running. And tumitingin din ako sa mga feed na parang yung pace nila kagaya rin ng pace ko para at least ma-validate ako na it's normal pa rin na ganun yung pace ko. Kasi may inaaya ko, may ginugolo ko. Pero hindi siya yung something na para kalabanin yung ibang runners then. For yourself lang. It's me versus me lang. Pero kanina tumatak sa akin yung sinabi mo na parati akong merong gustong patunayan lagi sa sarili ko. Oo. Kailan nag-start yung ganong mindset? It's from the family dynamic siguro. Because I'm the middle child. So parang 'di ba pagka middle child ka, it's either nasa panganay kasi siya yung pinakamatanda, ganyan. It's either nasa bunso kasi siya yung parang they think na kaya ko na yung sarili ko, ganyan. Ayun yung naramdaman ko lang naman. Simula nung bata ako na parang then, na independent talaga ako, na strong ako. So until now, parang nadala ko yung idea na kapag minapatunayan ako, at least meron akong validation na makukuha from other people. So ayun, parang there's always a need for validation. Pero hindi rin ako yung tipo ng tao na pabida-bida just to get the validation. Hindi naman ako ganun. But yeah, meron lang akong kailangan patunayan sa sarili ko kasi feeling ko at that way, people would value me somehow. Why is validation important for you? So that I'd know na parang nagme-make sense pa rin pala ako. Feeling ko ganun. They still care for me. Ganun siguro na meron pa rin pumapansin sa akin. But you live alone, right? Yeah, I do live alone. You're here in the Philippines all by yourself because your family is in Japan. Some are in Nueva Ecija. Yes. And you're just 26 or 25 years old. Yes, 25. How was it living in Metro Manila ng mag-isa? At first talaga nangangapa ako, especially after PBB. Mag-isa lang ako sa Pinas. Tapos, I didn't know how to cook, ganyan. O di ako familiar sa Metro Manila kasi nga galing ako ng Japan before PBB. So, hindi ko alam paano ako mamumuhay. Even yung groceries, hindi ako familiar. Paano mag-savings, ganyan. Hindi ko alam paano talaga maghawak ng money. Pero habang tumatagal naman, natututunan ko na rin naman na kung paano alagaan din yung sarili ko and nakatulong din siguro yung somehow, yung tiwala sa akin ng parents ko na kaya ko yung sarili ko kasi the way sila mag-isip na kaya ko daw yung sarili ko, parang na-attract ko siya. Parang nagagawa ko siya sa sarili ko na, oo nga, kaya ko na maalagaan yung sarili ko. But that's the sad thing din kasi when you feel like kaya mo na talaga yung sarili mo, parang feeling mo, nakakahiya na manghingin ng help then from other people. And that's one of my problems then. Parang for me, kahit may sakit na ako, I wouldn't ask for help talaga. Kasi, no, pupunta ako ng ospital mag-isa, papacheck up ako mag-isa. As in, may ganong moment. Nasanay ka talaga even before na independent ka. Yes. So parang hirap ka to ask help from others. Oo, so parang independence, parang it's a good thing, but also it's A bad thing. Yeah, Oo. kasi And also people thinks na kaya naman niya yan for the longest time, kaya niya na yan mag-isa. Oo. So parang ikaw nasanay ka na, kaya hindi na ako hihingi ng tulong kahit kailangan ko ng tulong. Yes, and I appreciate then yung sister ko pag nasa province, parang feeling ko merong intuition na gano'n, na parang pag hindi okay yung ate ko, ganyan, may message niya ako bigla. So every time na hindi ako okay, ate, kamusta ka dyan? Ganyan, chuchu. Punta ako yan, ganyan. May mga biglaan gano'n, or may mga friends na bigla magpaparamdam, gano'n. When was the last time you saw your family, your sister or your mom? Si mama, nung Christmas, New Year, doon kasi kami nagka-Christmas, New Year. Yung bunso kong kapatid, nung February, yun yung last na uwi ko sa province, sa Nueva Ecija. Pag nalulungkot ka, di mo ba naiisip na uwi na lang kaya ako ng Nueva Ecija or uwi na lang kaya ako kay mama sa Japan para magkasama Like for kami? good? Ang goal ko kasi mapauwi si mama sa Pinas eh. So parang hindi ako pwedeng magstay sa malungkot na ganun. Parang kailangan kong, work hard tayo ngayon kasi I have the goal pa na
si mama yung uuwi ng Pinas. If Hindi it's ako just yung okay to ask how, anong work ni mommy in Japan? caregiver. Caregiver siya sa Yeah. Japan. And you grew up in Japan? Mm-mm. Where specifically in Japan? Miyake, yung tawag sa prefecture. Near Tokyo. Near Nagoya. Oh, Nagoya. How Near many minutes Nagoya. from Nagoya? Siguro mga 2 hours. 2 hours from Nagoya. So, it's a province. It's a province, yeah. So, caregiver si mommy doon. Doon ka na lumaki. Mm-mm. How was it living in Japan? What's the difference of living in Japan sa Pilipinas? Kasi nabanggit mo, bukod sa goal mo iuwi si mommy dito, nalulungkot ka nung nandun ka sa Japan. Hindi ko alam kung dahil bata pa ako that time, DJ Cha. Pero I was 13 years old to 18, doon ako nakatira sa Japan. And when I got there, as in zero Japanese talaga, DJ Cha. So hindi ako marunong magsalita, magbasa. Hindi ako nakakaintindi at all. So parang grade 8 ako umalis ng Pinas. Pagbalik ko ron, grade 6 ako. Pinalik nila ako ng grade 6 kasi nga, as in zero Japanese ako. And at that time, ang hirap mag-adjust sa culture nila. Sa school namin, it's either school ka lang or after school, meron kang club, which was basketball ako at that time. Si mama naman, caregiver siya almost every day. Kung meron man siyang day off na weekday, nasa school naman ako, ganyan. First 3 years ko, yun yung medyo sobrang tagal for me maka-adjust. Kasi parang feeling ko excluded ka. Parang kahit na half Japanese ako, tingin ng mga tao sa akin, foreigner ako doon. So, parang, i-exclude ka talaga sa mga bagay-bagay. Parang, ipapafeel sa'yo na hindi ka belong, ganun. So, na-experience ko yun sa school. So, may bullying. Yeah, may mga Oo. ganun, oo. Tapos, may mga friends ako na Filipino, pero hindi sila kasama sa school eh. Nasa labas na lang sila. And hindi naman sila everyday nakikita ko, ganyan. Yun yung first year mo nung paglipat. Mm-mm. Hindi agad maganda yung experience mo. Hindi talaga maganda agad. And then, na-experience ko rin yung si mama, puro work. Tapos, ako, school lang, ang basketball, ganyan. Parang, hindi ko na na-enjoy yung pagkabata ko, ganun, pagka-teenager ko. Unlike sa Pinas na kahit saan ka lumingon sa kapitbahay mo, nandun yung mga pinsan mo. Mas iba yung saya dito. Mas iba yung saya, oo, ang gaan lang ng lahat. Sa Japan kasi, hindi kami nagkikita ni mama halos sa bahay. Tulog na lang kami kagad eh, kasi pagod na parehas eh. So, yun yung sad part for me there. And parang nung nag-18 na ako, parang gusto ko talaga umuwi ng Pinas na. Though may mga friends naman ako na buo na Japanese, but still, parang hindi ko nakikita yung sarili kong mamumuhay doon kasi parang ayoko yung Nalulungkot ka? nalulungkot ako. It's oo. okay. I mean, it's okay to be honest and be transparent about how you felt Oo. nung tumira ka doon sa Japan. Mm. Kasi nga, kanina, when we were talking about this off-air, sinasabi ko kay Kaori, Japan is one of the favorite places na Yeah. gustong puntahan. Go-to places yan ng mga Pinoy eh. Mm-mm. Even kami ng family ko, or ako, pag gusto ko mag-unwind, punta ako ng Japan. And Mm-mm. every time I'm there, parang, sobrang ganda ng transportation system, ang babait ng tao, Yes, very oo. polite, so nice, ang sarap ng food, ang linis. Diba, this is where your taxes go. Ganun yung Yeah. pag nandun ako eh. Pero this is something different because Mm. this is a point of view of someone na na-experience manirahan in Japan, and you're saying to us na mabigat siya for you dahil parang hindi mo na-enjoy yung kabataan mo. That's why you decided to join PBB and Yes. go back here in the Partly, Philippines. yes. Yeah. Oo. Yeah, gusto ko rin naman mag-artista, pero I took that chance na rin na para makabalik ako ng Pilipinas. Oo. Pero ngayon, every time pumupunta ka doon, may nabago na ba? Mas happy na ba? Oo, mas Papaano? happy na ako siguro kasi wala nang obligation na may academics, ganyan, may basketball. Oo. Si mama parang... So pressured ka rin kasi noon. Pagsasabayin Oo. school, sports. Oo. Tapos si mama hindi rin makakapag-day off kasi kailangan niyang kumayod din para at least may pang-tustos sa tuition fee namin magkakapatid. Ganyan. Unlike now na sama ko nakaka-help naman na ako. So si mama pag nasa Japan kami, "Ma'am, mag-day off ka. Ako nang bahala." Kaya ko na yung ganun ngayon eh. Ako na yung, kahit wala ka na makuha muna sa work mo, ako muna yung gagastos ng lahat. Kaya ko na rin yun ngayon eh. Siguro yung iba nanonood sa atin na nasa Japan ngayon, malamang mag-a-agree sa'yo na, ay naku, agree ako kay Kaori, kahit mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas, mas masaya. Oo. Tapos madalas pa naririnig ko sa mga friends, because I have a lot of friends who Na doon nakatira now na. resides in Japan.
may teacher ako na friend dyan, meron akong online seller na friend dyan, and yan din yung sinasabi nila sa akin. Sabi nga nila sa akin, especially kapag taglamig na, Oo. mas nalulungkot daw sila. Tell us about your experience pagka winter na sa Japan. Ako kasi, mas prefer ko yung winter kaysa sa summer. Mas happy ka? Hey, Oo. okay. At least Pero ito something new. Oo. Siguro kasi, mas mabilis magdilim pag winter. Kasi pag winter, 4 p.m. pa lang, parang padilim na eh. Parang mas maiksi yung araw ng, yung daylight, kumbaga, kaysa sa night. Eh, di ba parang mas nakakapag-release ng happiness, ganyan, ng positive feelings, yung sun. So, siguro ganun, pag winter, hindi ko alam. Pero for me, mas happy ako sa cold naman. Kung i-compare natin, what do you love most sa Pinas and what do you love most naman sa Japan? Sa Pinas, almost lahat masiyahin or almost lahat parang nakangiti eh. Yeah. Sa Japan naman, lahat naman, siguro on point. Like, the time. Yun ang gusto mo. Yeah, no? the Dito kasi time. Filipino time. Yeah. Siguro kung may nauwi akong one thing from Japan, it's the Japanese time talaga. Oo. Japanese culture. Oo. Always on the dot. Always on Yes. time. Oo, yun. But if you're gonna choose, kung sakali man, kunwari, financially super okay na okay ka, saan mo mas gusto tumira? Dito sa Pinas. Because? Andito yung pamilya ko. Andito yung work ko. Andito yung mga friends ko. Dito ako nakabuild ng life, yeah. Meron ako mga nakakausap dito and they've been honest to me na pumasok sila sa showbiz because they just really need to earn. Ikaw ba, do you love showbiz? Or do you love your work? Or at first, hindi mo siya gusto, natutunan mo na lang mahalin? Paano? At first, may panganga pa. Kasi galing ako sa Japan at that time. So parang paglabas ko ng PBB, parang hindi ako sure. Gusto ko mag-artista pero may culture shock na, ganito pala Ito pala yung yun. mundo dito. Oo. Ang daming tao, iba't ibang klase ng personality yung makikilala mo. Parang ready ba ako for this kind of environment, ganyan. Medyo puro doubt pa ako at that time. Pero eventually, it's something na natutunan kong i-embrace, mahalin na lang din. Do you like acting? I do love acting, You yeah. love it? Ano Yeah. pinaka-gusto mo with your job as an actress? Nabibigyan mo ng buhay yung characters na binibigay sa'yo. Kumbaga, at some point siguro, gumagawa ka ng character na hindi mo alam, may nakaka-relate na pala sa'yo na hindi nila ma-release, pero ikaw yung nakakagawa nun. It's an outlet also sa mga emotions na hindi mo talaga na-release in real life. Kung yan ang love mo sa pagiging artista, ano yung hate mo sa pagiging artista or sa buhay nyo bilang artista? Siguro yung privacy din siguro. Of course, I love the supporters naman and I'm very grateful naman for them. Pero minsan, hindi mo alam kung supporters ba sila o bashers na kasi talagang alam nila yung mga bawat bagay Galaw na mo. Oo, yung bawat galaw mo, alam nila eh. Hindi sila supporters. They are bashers kasi kung supporters sila, they would know how to protect you. Yeah. Nasanay ka na ba? I mean, dito sa mundo na ginagalawan mo na talagang nakatutok ang spotlight sa'yo? Ang tao ay nandyan para sundan ka, tignan, tama ba yung ginawa niya? O tignan, may mali ba siyang ginawa? Meron akong consciousness na gano'n na dapat tama palagi yung galaw ko. Pero at the same time, Kakapagod yun. nakakapagod pero at the same time, parang gusto ko lang din maging parang taong normal. That's why uma-attend ako ng school normally. Kasi parang pag nasa school ako, I feel normal, ganun. Parang walang pakialam sa akin mga tao dito. Ano bang mas gusto mo? Yung Kaori artista life or Kaori normal life? Kaori normal life. Yeah. Kaori Because? normal life. I feel like mas totoong kaori yung makikita nila. And for me, mas gusto kong makita ng mga tao yung totoong kaori naman. Sino ba yung totoong Kaori? Ano yung normal day nung totoong Kaori? Kung ano nakita nila sa PBB siguro, that's the normal me. Gusto kong, doon ako bumabalik sa kung sino ako ng PBB. Of course, may changes, may growth naman. Mas wiser, ganyan. Pero andun pa rin yung simple, relatable, ganyan. Yung grounded pa rin, humble. PBB happened, if I'm not mistaken, 7 years ago. Tama? 7 years ago. 7 years ago, anong difference ni PBB Kaori noon sa Kaori ngayon? Yeah, mas wiser, again, I would say mas confident na rin ako somehow ngayon. Mahihain ka talaga before? Mahihain talaga ako before. Hindi ko nga alam ba't ako nakapasok ng PBB nun eh. Feeling ko mas naging palaban ako at some point, yeah. Somehow, yeah. Mas naging palaban ako. Parang hindi na ako pumapayag ng puro Nagrabyado yes na ka? lang or nagrabyado ako, ganun. Parang hindi naman ako mag-no.
dahil ayoko lang, of course, meron kumbaga may pinaglalaban na lang ako. Parang nabuo na rin yung morals ko, yung values ko, ganun. Paano mo tinatanggap yung kanina mga binabanggit mo na bashers, yung Oo. criticisms sa'yo? How do you handle it now? Ngayon na mas mature ka na. Noong mga first years ko, as in, tinatamaan ako eh. Pero now, dead man na. Kasi na-realize ko, ang alam lang naman nila yung nakikita nila eh. Hindi nila alam kung anong nangyayari behind those videos or photos na nakikita nila. So, and I think nakahelp din yung pag-aaral ko ng psychology na every behavior, may reason yan kung bakit yun yung ginagawa nila. So, parang, mas naging understanding nila ako na, siguro kaya siya nang babash kasi ganito siya, ganyan, or kasi ganito siya pinalaki. May ganun akong mindset na ngayon. Kumbaga, dead man na lang hanggat kaya. Oo, Ganun dead man na lang ginagawa mo. hanggang Wala ka kaya. ever pinatulan. Wala akong ever pinatulan. Yeah, parang, it's a waste of time na, kumbaga, parang, sila, yun yung gusto nila attention. And pag binigay mo sa kanila yun, sila yung panalo. And hindi mo gustong i-reinforce yung behavior nila na mabash sila. So, dead ma sa kanila yun. Pero ano yung pinakamasakit? Yung talagang tinamaan ka na comment about you. Siguro hindi na ako magaling umarte. Siguro yun na yun. Yeah. And I think, Especially if you work hard for it, yes, right? diba? Oo. Yeah, I feel like there's always a room for improvement naman. And meron talagang kailangan i-improve. But there are also criticisms naman na parang it's for the good, ganyan. So, I always choose the good ones na criticism. But if there are other options, kasi ikaw, you're taking up psychology now. Yes, And yes. I'm just so happy every time I hear artistas na Mm-mm. earning na, pero they still pursue their studies. Mm-mm. Kumbaga yung importance ng education, Yes. binibigyan ng pansin at halaga. Natutuwa ako pagka nakakakilala ako ng mga tulad mo. Because I just found out today, sa pre-interview po namin habang nagchichikahan kami bago kami umere, na psychology student siya, graduating na. Yes, Diba? next month. Next month, graduating na. Meron na tayong doc dito very soon. Very soon. Oh, pwede na natin siyang i-guest soon on other matters. Ah. Oo, 'di ba? Lalo pa ngayon, kaliwat kanan yung mga Oo. nangyayari, right? Pero itong pagiging psychology student mo, bakit itong kurso na to, Kaori? Gusto ko mas maintindihan yung sarili ko, why I do this and that, yung behaviors ko. Gusto ko lang mas maging klaro siguro nung pinipili ko pala yung psychology kung ano bang reason kung bakit ganito ako ngayon. Ano ba nangyari nung childhood ko, ganun. So gusto kong balikan, ganun. Pangalawa, dahil nasa industry tayo na parang iba't ibang personality nakikita mo, parang minsan mauubusan ka ng patience, intindihin yung ibang tao, or like, parang kumbaga, judgment ang mauuna minsan, ganyan. Ayoko naman maging ganong klaseng tao. So, yun yung pangalawa. And pangatlo is, dun na build along the way na I really want to help people. Especially now na sobrang, ang laking bagay ng mental health. Ngayon ba mas naiintindihan mo na yung sarili mo? Because you took up this Yes, course. Marami ka yes. natutunan. Feeling What did you ko learn? Mas natutunan ko nang i-regulate yung emotions ko. Yeah, iyakin pa rin naman ako. Pero alam ko naman bakit ako umiiyak. And it's okay to cry. Yes, and I acknowledge it na umiiyak ako Oo. ngayon. Unlike before na no, hindi ka pwedeng umiyak. Ganun ako sa sarili ko. Sobrang harsh ko sa sarili ko talaga. But now, I let myself feel what I want to feel. And also to other people then. Hindi ko sila, like, kung sino man yung makakausap ko, I always make it a safe place for them. Para at least they would know na still there's someone na willing makinig sa kanila. So speaking of iyak, when was the last time na umiyak ka? And anong reason? When was the last time? Marathon? That was a week ago, no? 2 weeks ago. 2 weeks ago yun 2 weeks ago. Siguro yun yung pinaka-hard cry, pero minsan yun. Yung marathon? Iniyakan ko talaga siya. Kasi nga, disappointed. But still, in-acknowledge ko naman yun. And it's okay. Nasa acceptance naman na ako na. Because I thought, crying for na masaya dahil natapos mo. Hindi, Oo. na umiyak ka. Actually, Yung after nung na-finish mo, naiyak ka, pero umiyak ka pa because of disappointment. halo-halo siya. Yeah, disappointment, success, proud, ganyan. Halo-halo siya though. Kaya hindi ko pala masasabing disappointment lang siya. So, ngayon, sabi mo nga, psychology student ka, mas kaya mo na i-regulate yung emotions mo, mas Yes. naiintindihan mo na yung ibang tao. Pero di ba may mga majors yan? Yung iba sa workplace nagiging psychologist, yung iba naman nagiging counselors, yung iba child psychologist. Yes. Anong gusto mong mag-i-major or pagtuunan ng pansin kung matapos mo na to at magtrabaho ka na? Nag-OJT ako sa isang Child Development Therapy Center. So, yung mga hinahandle na kids
mga may ASD, ASD or is? Autism Spectrum Disorder, Okay. or mga ADHD, ganyan. Tapos may mga delayed speech, ganon. So, how many hours yung ginawa mong OJT? 200 hours. 200 hours. Yes. Anong natutunan mo from that OJT and experience? It's for the kids kasi and for me, it's my first time handling kids talaga na hindi lang isa, kundi talaga iba-ibang kids na under the spectrum yung mahahandle mo. And what I learned from them, every small wins nila, you should celebrate it. Yeah, parang for them kasi, for example, mahirap for them yung magkaroon ng focus or na attention sa isang bagay lang. For example, when you say, look at me, hindi sila titingin sa'yo kagad. Walang eye contact. Yeah. So, kapag sinabi mo, look at me, tapos tumingin sila sa'yo, it's already an achievement. So, yung mga ganong bagay para ma-reinforce mo yung mga ganong behavior nila, i-praise mo sila or bigyan mo sa kanila kung anong gusto nila. That's what I learned. So, you're eyeing on parang majoring sa child psychology? Yes. Why? I feel like kapag mas naging better sila lalo or parang kapag mas na-handle na yung spectrum na meron sila, feeling ko mas ina-eye ko na mag-widen yung world nila. Parang mas gusto kong makita sila ng world, not just they're under the spectrum, but they can do more than that. So, maganda yung sinasabi mo ngayon kasi saktong-sakto kulang tayo ng psychologist dito. Oo. Child psychologist sa Pilipinas. Mm-mm. So, at least, di ba, pag nakatapos ka, meron ng isang dagdag na Gusto ko calorie yun. na pwedeng tumulong. Oo. Because for me, also, it's important na bata pa lang, nakikita na natin kung paano natin pwede baguhin yung buhay ng mga bata para Yes. lumaki sila ng maayos. Oo. Actually, ang mga bata, they also learn from observing. So, kung ano nakikita nila sa environment nila, yun yung gagawin Gagayahin nila. nila. Yun yung gagayahin nila. So, it's important na maging magandang halimbawa tayo for them. Kapag ba you're earning na from being a psychologist, do you think may time ka pa rin to do acting? Will still have time for acting? Actually, ngayon, mas nasa acting pa rin naman ako. But still, I wanna pursue the psychology. I'm thinking of getting my master's nga rin after graduating nito eh. Kung i-allow ni Lord, if it's God's will naman, I would still want to pursue it. Pero sa acting, because you're still in acting now, sabi mo naman, gusto mo pa rin siyang gawin, Oo. kung kayang pagsabayan. Soon, ano yung project na gusto mong gawin na feeling mo, kaya ko to sana, mapunta to sa akin? Action. Bilang... Coco Martin levels, ganon? Siguro nga Coco Martin. Sigabo. Oo, sa Sigabo, Sa Sigabo, saktong-sakto. sakto, bago pa lang Pwede, siya. anong gusto mong role sa Sigabo? Ayan, baka nanonood si Coco sa atin. Well, a strong woman for sure. Na parang hindi siya magpapaape. Ganon. Mm-mm. O, palaban. Palaban. Sexy roles? Are you willing na tumanggap ng mga ganon? Sexy roles? Oo naman. Pero, poganda siguro kung sasabihin. Kumbaga kung kailangan dun sa project, Oo. willing ka. Oo naman. Pero yung sexy lang, sabihin, ayaw mo. Ayaw yun. Ayaw mo ng ganon. Oo. Sa acting journey mo, ano naman yung feeling mo na nagawa mo na pinaghirapan ko to sana nakita ng tao? Siguro yung recently si Gemma, It's Okay to Not Be Okay. Nahirapan ako in a way kasi parang medyo sensitive topic kasi mental health, ganyan. So, syempre ayaw naman natin na magkaroon ng maling information na binibigay sa viewers, ganyan. So, siguro doong part ako nahirapan. Plus the portraying itself. Kasi yung mga kasama, veteran actors, ganyan. Plus isa ako sa mga leads na nandun. So, ang laking pressure noon. Plus, it's really a good Korean drama sa Korea. Mapapantayan ba yung OG, ganyan. May ganung pressure talaga at that time. Pero, ang bait nung buong set, nung It's Okay to Not Be Okay. Meron ka bang parang insecurity as an actress before na ngayon nalagpasan mo na? Siguro the way I speak, especially nung bagong dating ako ng Pinas, kasi Hirap ka pa magtagalog? at that time, medyo nanibago kasi ako at that time kasi mas nakasanayan ko na yung Japanese. So, nung bumalik ako sa Tagalog, medyo nabubulol, ganyan, kinakain yung salita. Well, until now naman, hindi naman siya nawawala. But now, mas conscious na ako with how I speak, ganyan. Mas natututunan ko na kung paano mag-deliver ng mas maayos, ganun. Pero sa dami ng changes na nangyari sa buhay mo, Mm-mm. sa career mo, hindi ba? From PBB Oo. and doing sinasabi mo nga, yung Gemma as a nurse na a series about mental health, saan ka pinaka
proud dun sa mga pagbabago dito sa sarili? Hindi na ako masyadong people pleaser. Masyado, pero meron pa din. Yeah. Pero hindi na ako masyadong people pleaser compared to before. Gaano ka people pleaser? As in, Like, yes, paano yes. yung extent niya? Kwentuhan mo nga kami. Paano ka before? Like kahit, for example, may mga gatherings, ganyan, kahit hindi ako komportable sa mga kasama ko, magdi-yes pa rin ako si mama kasi nga, in-invite ako and ayoko nang mag-no, ayoko Kahit nang na magmukhang awkward ka, yes, kahit ayaw awkward na mo. ako. Sasama Ngayon, pa rin marunong ako. ka na mag-no? Oo, kaya ko nang mag-no. Paano ka napunta sa ganung stage? Because a lot of people hanggang ngayon di pa rin marunong. Inumpisahan ko muna siya sa mga taong komportable ako. Yung mga feeling ko makakaintindi sa akin pag nag-no ako. Tapos, eventually, natutunan ko na hindi naman lahat ng tao maintindihan kung bakit ka nag-no. But what's important is, pinoprotect mo yung sarili mo. Kasi, kung hindi mo poprotect yung sarili mo, parang along the way, mapapagod ka. Parang hindi na tunay na ikaw yung papakita mo sa kanila and ayaw mo na may pakita sa kanila yung hindi ka ready, yung hindi ka yourself. So, that's my process. Parang ayokong ipakita sa mga tao yung kung hindi talaga ako ready. I will show up kung ready talaga ako and if I show up, I'll give my 100%. What keeps you grounded? Kasi sabi mo nga kung paano naman si Kaori before na simple hanggang ngayon, ganun pa rin naman ako eh. Bumabalik ako sa mga taong nandun for me ever since the day one. So, yung mga high school friends ko, yung family ko. Kasi sila lang nakakakilala kung sino yung tunay na ako. And sila lang nakakapagpabalik din kung sino yung tunay na ako. Sumasama ako sa kanila. Plus, I always go back sa mga bagay na gusto ko talagang gawin mula nung bata ako. What are those things aside from running? Outdoor activities, any outdoor activities. So marami kang outdoor activities. And like, I do hiking minsan. Oh yeah, I saw from your post eh. Oo. Ano pa ba? Swimming, diving, ganyan. Wow. Yeah, yung mga bagay siguro na hindi ko rin nagawa nung bata ako na somehow ngayon nagagawa ko na. Partly, inner child healing na rin siya, ganun. Kanina naalala ko sabi mo sa akin, when you first got here in the Philippines, galing ka ng Japan, di ba? Hindi mo alam kung paano mag-ipon. Sino lahat nagturo nito sa'yo dito? Mostly ako, pero yung iba naman, minsan nanghihingi ako ng help sa manager ko, sa handler ko, kasi babae rin siya. Parang pagka may kailangan ako, parang paano ba yung tamang way na pag-iipon, ganyan, ilang bank accounts ba yung kailangan, ganyan, yung mga ganong bagay. Iba-ibang tao tinatanungan ko actually, depende sa pangangailangan. But kamusta? Si Kaori ba ay magastos or maipon? Paano ka? I wouldn't say na magastos ako. Kung magastos man ako sa pagkain. Pagkain lang. Oo. Pero You don't like luho, luxury things? Wala kang ganun. Why? Parang mas experience ako. Trip to ganito or kung saan man? Oo, ganun. Trip to ganyan. Ano yung last splurge mo on a trip or on an experience? Siguro, last Christmas, inuwi ko ulit yung kapatid ko sa Japan para sabay-sabay kayo mag-Christmas. Plus, ayun, naglibot-libot kami, ganyan. So, ako lahat yung nagkagasto. Siguro ganun. And no regrets naman yung ganun. Kasi if it's for the good thing naman, I Tsaka believe para na sa babalik pamilya. siya. Tsaka para sa pamilya. Parang, yun yung bagay na hindi mo pagkakaitan. Ay, Family panghihinayangan talaga. Yeah, ng panghihinayangan. gastos, Oo, no? family talaga. Pero for sure, nakita mo kung gaano yung difference ng kung gaano kahirap kumita ng pera dito sa Pilipinas at sa Japan. Yes, oo. So, nag-caregiver din ako nung high school ako doon. As a part-time lang naman. Tapos parang 10 days pa lang, 6 na lapad na siguro ako. At in peso, how much is that? 6 na lapad? Okay, isang lapad ay mga nasa 4,000 siguro, 4,500. So, 4,500 times 6, 6,12 yun. 24 siguro. 24,000, Mga roughly, ganun. ganyan. Oo, ganun. Sa 10 days, di ba? Wow, oo. Pero, At high school ka noon. at high school ako Guys, nun. high school siya. Kumita siya ng 24K sa Japan. Diba? Oo. Ilang oras lang yun? 8 hours din a day. Okay. Oo, 8 hours a day. Grabe, pwede yun, ano? Magpa-part-time work kayo. Oo, pwede yun, Wow. pwede. Oo. Pero during that time ba, nung high school ka, may binabayaran din kayong tax? Kami as a student? Oo, wala. Wala. Sa inyo yun full? Sa amin yun full. Wow. Sa amin yun full. Dito sa Pilipinas, gaano kahirap kumita ng pera? Sobrang hirap talaga. Parang kulang yung isang Sige, work tell sa'yo. us about it. Yung, Parang- yung hirap ng pagkita ng pera dito. Ang hirap, ang draining for me. I mean, yeah, we love our job naman. Pero, when you act kasi, parang you're giving a piece of yourself talaga eh. Parang, ilalabas mo yung emotions na minsan tinatago mo na ayaw mo nang balikan. So, ilalabas mo yun. So, sabi nga nila, di ba, pagkakitaan mo na lang yung emotions mo, ganyan, or yung mga bubog mo sa buhay, ganyan. Minsan, kung ang daming bayarin, especially me, kondo, ganyan, mga bills, tubig, kuryente, ang ikaw taas pa lahat. ngayon, ako Oo. lahat. Parang minsan hindi na enough yung
isang job lang, ganyan. So, parang pati yung social media na rin, kailangan active ka na rin. Kasi di ba minsan, especially na nasa social media na rin siguro yung mga brands na may mga paid postings, ganun. Ang hirap kasi dugot pawis lagi iaalay mo para makagawa ka ng magandang content. Ngayon ba nagtatanong ka na kung magkano ang kikitain mo just in case mapunta ka sa path ng pagiging psychologist dito sa Pilipinas? Nung nag-OJT ako, of course, hindi ko alam, Nagre-research ka na? hindi ko alam kung pwede siya ilabas, pero may mga Oo. interviews kami na Okay. tinatanong kung ano yung expected rate nila, ganyan. So, may mga sinasabi sila. And for me, Nawiwindang ka? nawiwind lang ako kasi Oo. yung ganong rate, parang pambayad ko na siya ng kondo. Parang kung yun lang yung makukuha ko, hindi siya enough para mabuhay ako. Oo, Kaya, oo. unless babaguhin ko yung lifestyle ko talaga. Yung I think ganun. okay lang siya sabihin kasi last time we had a psychologist here, I think Yeah. that's one of the major problems here in the Philippines kung bakit nauubusan tayo ng magagaling na psychologist at psychiatrist kasi mas maganda ang offer din sa ibang bansa. For sure, yes. But you plan on doing your practice here dito talaga? Oo, dito talaga. Kahit mababa? Yeah, that's why inuuna ko yung nasa showbiz. Para at least pag nakaipon ako doon, mas able akong makahelp ng ibang tao in the future. Are you I mean happy and proud of where you are right now? Oo naman. Dito sa stage na to ng buhay mo? I am super happy. Kalmado ako. Kung i-rate natin 10 being the highest, nasan yung level ng happiness mo? I would say 8 pa kasi hindi nabigay ni Lord. Wala nang ibigay si Lord. Happy ako, contento ako. But still, meron pa rin ako inaay. May gusto? Oo naman. And I think okay lang yun. Oo. Kumbaga, hindi naman masama na nandito tayo sa posisyon na to and we still want more. Yes, gumagawa pa rin ako ng mga bagay na i-goal ko para at least meron akong reason to keep forward, to keep moving. What and when is your next finish line kung sakali man? Inaasar na nga ako ng A6 ni Diego. Sali daw ako Diego, hello. Sali daw ako ng rock and roll, marathon again. Oh yeah, Parang di ko when alam, is that? hindi ko sure kung October ba November. I was like, Kayang-kaya ni Kauri wait yan. lang, natawa na lang Oo. ako kasi hindi pa nga ako nakaka-move forward from the Manila Marathon. Pero gusto kong bigyan ng chance yung Tokyo Marathon next year. Yun Gusto nga ko siya. sinasabi ko kanina sa'yo, close yun sa heart mo. Oo. Kasi you're from there. Yes. And that will really, really be nice. Kasi parang full circle moment yun for you. Because that's where you started. Yes. And when I started there, I hated running, but now I'm coming back loving running. Ako, I am very, very happy and I am gonna look forward dun sa next marathon mo kung kailan man yan. Yes. Super na-excite ako. And thank you so much for sharing this side of Kauri na malamang first time nila makikita dito sa Yes. podcast. If there's anything na gusto mong sabihin sa mga followers mo from PBB days up to now Yes. na nasa running era ka na, ano gusto mong sabihin sa kanila? Well, sana nasa running era na rin sila, but kung wala pa naman, hopefully one day magkaroon kami ng run na sama-sama lahat ng Kauris, ganyan, para, ayan, solid Kauris, ganyan. Thank you so much. Kasi until now, after 7 years, nakita na nila lahat ng era ko. Andiyan pa rin sila. Yeah, thank you so much. You have taught me in this episode na there are things na akala natin di natin kayang gawin, pero kaya pala. Number 1, being independent here in the Philippines. Number 2, running a marathon na akala mo hindi mo rin kaya. May mga bagay na at first akala natin di natin gusto na pwede nating mahalin. Right? And thank you for teaching us that lesson for today's episode of From the Heart. Once again, Kauri, straight from the heart.